Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Ako po Rudy, ang ganda ng gising ko. What the heck? Isipin mo, pagkagising ko, bubungadan ka ng napakagandang balitang ito ha. Okay guys, sa mga hindi pa po nakakaalam, itong si Jay Docleng ay nahuli na. Nilabasan siya ng warrant of arrest ng RTC Pasay. At ito ang kagandahan, no? Ito ay patungkol sa fake news na ginawa niya sa kalusugan ng ating Pangulo. Okay? So talagang sineryoso ng NBI, sineryoso talaga ang mga bagay na ito. Kaya ito ay napakagandang halimbawa, no, sa mga nagfe-fake news. O eto, mga fake news na mga didilis, makinig kayo ha. Ang inilabas na warrant of arrest ng RTC Pasay ay no bail. So sa madaling salita, mahaba-habang panahon na hindi nyo mapapakinggan at mapapanood na nagva-vlog itong si Jay Docleng. Bakit? Walang piyansang inilagak ang korte. No bail ang kanyang kaso. No bail ang desisyon ng korte sa kanyang warrant of arrest at siya ay nahuli kanina dyan lang sa Project 8 sa Quezon City. Iyak si Jay Docleng. Ano na? Ang yabang mo. Oh, Eric Celis. Kasunod ka na. Malamang-lamang mamumundok na babalik na sa pagka-NPA ito si Eric. Yun ay kung tatanggapin pa ba siya ng mga NPA, no? Baka patayin lang siya ron. Pero malamang-lamang magtatago na rin ito si Eric Celis dahil sa ang inilabas ng RTC ay na warrant of arrest ay no bail. So kung Nobel si Jason Sem, baka may chance rin si Eric Celis na Nobel ito. Pero guys, kasi yung kay Jason sa kasi guys, ano yan eh, may kaso pa kasi siyang estapa, no? So ito yung sinasabi ko na kapag ikaw ay tuloy-tuloy yung iyong mga paggawa ng mga kasalanan at mga kalokohan, no? Sabang ikaw ay may pending case pa, eh malamang-lamang baka hindi i-grant ng court ang bail sa iyo bagamat ang kaso mo bailable, di ba? Kasi diskresyon ng korte yan eh. So nakikita nila yan sa sitwasyon nitong si Jason sa tingin ko kaya na no bail siya dahil nga sa may kaso pa siyang kinaharap na estapa. At hindi lang yun, may ilan pa rin siyang kasong isinampalaban sa kanya. Sila Anyo. So, isa pa lang ito ha. Ang lumabas pa lang rito yung sinampa pa lang ng NBI. Wala pa yung mga isinampa nila rito. Isinampa nila, sino pa ba nagsampa sa kanya? Kasama ba siya sinampa nila Anyo? Hindi ko sure eh. Pero yung sa NBI pa lang ito guys ha. So si Eric Baluga nagtatago na. Sino pa mga nagtatago? Itong kagrupo ni Eloy Bugres, 3 rin yang nakinasuhan ng NBI, di ba? Oh, mga vloggers na mga kinasuhan ng NBI, tago-tago na. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik, simulan na ninyo. Tapos sasabihin nyo naman, political persecution na naman. Hindi political persecution ang tawag dyan. Ang tawag dyan, hustisya para sa sambayan ng Pilipino. Bakit hustisya? Copy-fake news ninyong mga hinayupa kayo. Akala ninyo normal na ang pag-fake news. Ang ginawa nyo ng normal yan, ginawa nyo ng trabaho, ayan, ang inabot ninyo. O, di ba? Jay Docleng, ano na, diyan ka na rin mamamatay na siraulo ka. Ang next, nalalabasan ng warrant, ang asawa at anak ni Mike Diferensya. Ako po, Rudy. Hindi magtatagal si Mike Diferensya, lalabasan na rin ng warrant yan. Pero baka yung warrant ni Mike Diferensya, may may bail yan pero yung sa mga anak niya, no bail talaga yun. Ang bilis pagkalabas ng warrant, shoot agad, huli agad si no? Ilang oras lang yata ang lumipas shoot agad si si Jay Docleng tatanga-tanga kang Jay Docleng ka, gagawa-gawa ka ng kalokohan tapos hindi ka nagpaturo kay Senator Esprequete kung paano magtago. Kayong mga didilis kayo, gagawa kayo ng fake news, siguraduhin nyo marunong kayo magtago ha. At siguraduhin nyo, magpaturo kayo kay Bato, yung mahihirapan kayong hanapin. Ay, sa bagay, hindi naman hinahanap si Bato kasi wala namang warrant Sadyang siraulo lang at praning lang si Bato. Si Senator Esprequete, no, nagtatago ng wala namang warrant.
Siraulang putik na yun. Ano, mga didilis ha? Fake news pabor. At nakabantay na sa inyo ang NBI ha? Doon sa mga kahit maliit na vlogger ka, kahit maliit na mga pagpupost mo yan, nakabantay sa'yo ang NBI. Bantay ka lang. Siguraduhin mo na wala kang ibang kaso dahil kahit cyber libel lang ang kaso mo, kung ikaw ay may iba pang kaso, may posibilidad na hindi ka bigyan ng bail ng korte ha. Oh, dahil tingin ko yan ang nangyari dito kay J. Docling kasi ang kaso naman niya bailable naman, di ba? Pero kita mo hindi no bail ang binigay ng ano sa kanya ng RTC dahil nga sa tingin ko meron pa siyang existing na isa pang kaso. Yung kaso niyang estapa, ha? Yan. Alam ko hindi lang 'yon, basta meron pang isa alam ko na warranted din niya nakapagpiansa di ba? So mukhang ito ay pangatlo na. So hindi ko lang sure, hindi ko na ni-research pa uli. Pero 'yun ang naalala ko. Pero ang importante rito, no bail. Sa mga nag-aabang ng vlog ni J. Docling hindi na muna siya makakapag-vlog pass daw muna. See you na lang uli pagka nakalabas na siyang nasa abo rin. Nasa garapon din ha. O sige na. Yun lang sa mga bobong didilis at may saya dyan ha. Good news ito. Matili kayo mga bobot may saya sapagkat ang may saya laging high blood. Tatay nyo preso, BP nyo ay bobo. Bye!